Ang Class 13 at ang Class 14, ang mga PC-3 noong 1978 hanggang 1980, ipinadala sa Regional Command 12, Kamparang Maguindanao, Cotabato, bilang pagsasanay sa PC-3 Instruction Course. 4 na region ang nagpadala: Region 9, Region 10, Region 11, at Region 12 in Mindanao area. 6 na buwan ang pagsasanay sa loob ng training center bilang 3rd class trainee. Unang ipinadala ang Class 13 at sinundan ito ng Class 14 pag-abot ng 3 buwan. Kaya Class 13 at Class 14 ang PC trainee reunion na ginaganap sa Davao City. Paglipas na 6 na buwan, kami bumalik sa aming region na pinanggalingan at doon namin ipinagpatuloy ang aming OJT o On-Job Training sa ranggong 2nd Class Trainee. 6 na buwan din ang 1st Class Trainee. Hanggang doon lang ang serbisyo ng trainee. At ito'y nai-extend ng draftee kung hindi pa nakapag-graduate ang recruit ng enlisted personnel na papalit sa amin. Ang draftee ay trainee rin na subject to be terminated and back to civilian life waiting for recruitment or enlistment. Kaya tinatawag kami civilian no more but soldier not yet, ang mga pansamantalang kasundalauhan ng Philippine Constabulary. Malasin man kami noon, walang benepisyong matatanggap ang aming mga magulang maliban sa isang parangal o financial assistance na matatanggap. Ito ang kaibahan sa mga kasunduluhan ngayon at kapulisan na dapat pahalagahan at mahalin ang kanilang panunungkulan. Sa 6 na buwan na pagsasanay, inalis pansamantala ang makatao. Kaya tinatawag kaming Luis Mamal sa loob ng training center. At nandoon na ang full body contact. At may mahalagang papel naman ang full body contact kung kami nagkakaroon ng administratibong kaso dahil sa aming pagjuduty. At masaya naming tinatanggap ang kaparusahan dahil hindi apektado ang aming pamilya. Dahil kung demosyon ang ipataw sa amin, ito'y nagkukunikta sa pagbaba ng aming sweldo. Ang larawan na ating nakikita ang mga personalidad ng PC-3 noong 1978 hanggang 1980. At sa ngayon, mga retirado na at mga membro na rin ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO. Hanggang sa muli.